Hi guys, welcome in this channel. This reading is for fire signs. Aries, Leo, Sagittarius, zodiac signs. For energy at this time, fire signs. Meron ka nalaman, meron ka nadiskubrihan, na deceit, hidden, secret. Kasi naliwanagan yung isip mo na expose yung deceit. Kaya nalaman mo nga ang deceit eh. O scheme, anything na patago. Sekreto na ginawa. And na-uncover yung yung secret. Pwede din ganun. Or nakarecover ka na sa yung deceit na nag-create ng illusion sa isipan mo and confusion sa isipan mo or yung pagkalito, pwede din distraction or manipulation sa isipan mo. Fire sign guys, no? Ano pang energy mo yun, fire sign? Fire sign. That's why hindi ka na nag-hesitate na i-pursue yung goal mo. Umalis at gawin ang gusto mong gawin. Hindi ka nag-hesitate. Hindi ka nagda-doubt sa sarili mo. Hindi ka nagdadalawang isip. Now, you are the driver of your own life. You are the master of your own life and you will succeed sa kung ano man yung i-pursue mo or gagawin mo. Anong deceit dito? Anong diskubrihan mo? Meron na yan. Na may nagtagumpay, may nagsucceed na para hindi ka mag-invest or pwede din para hindi magkaroon ng equal give and take sa inyo ng person mo o para hindi mo ma-receive yung para sa'yo, para hindi mo matanggap yung para sa'yo, para hindi mag-invest person sa'yo, pwede din ganun, para hindi mo matanggap talaga yung para sa'yo. May gumawa ng deceit. So, at nagtagumpay siya. So, ano yung next na mangyayari sa buhay mo niyan? Maging curious ka, investigative, and parang immature na meron kang gagawin na pang-spy, pang-monitor, pang-obserba, research, that you're driven by your curiosity and will to know something na matinago sa'yo or may mga gusto kang malaman eh. Meron kang didipinsahan, pwede sarili mo or anything para maging defensive ka because of fear na hindi magkaroon ng collaboration o you will lose this opportunity na makapag-build kayo ng parent person mo or your team or anyone together o because of fear na ma-miss mo yung opportunity na magkaroon ng teamwork sa inyo na kung sino man yung tao na yun or group of people or pwedeng project, malus mo yung project because of fear na malus mo yung project or maybe person na pwedeng may i-build you together, baka hindi matuloy kaya maging defensive ka or paglagay ka ng defense. Because of fear na
makontrol kayo forever or tuloy-tuloy lang makontrol kayo. Lalo kung may person ka kasi may babae, may lalaki dito na parang kinokontrol ng devil. Or may nangongontrol, kundi man devil, someone na demonyo. Pwede ding tao na demonyo. Yung gumagawa ng black magic, witchcraft, para ma-manipulate o mangontrol. Pwede din ganun. Or yung hindi natin nakikita na mga nilalang. Yan. Na makontrol kayo, na manatili kayo, alam niyo, separated. You're not together. Na kinontrol kayo, manipulate so that hindi magkaroon ng union sa inyo or hindi mangyari yung magkaroon ng collaboration sa inyo or yung project ninyo together or wala kayong ma-build together or hindi kayo makapag-build together or walang mangyaring collaboration o pagtutulungan sa inyo. Or hindi kayo makapag-build ng family if that is a person na gusto mo magpangasawa, gano'n ba? Kung person to, it's meant for you talaga to. Para to talaga yan sa'yo, yung tao na yan. Kaso may gumawa ng deceit yan. Kasi, siguro dahil greedy. Gusto yung person mo. Or gusto ka, I don't know, sinong gusto sa inyo nang gumawa ng deceit dyan. Na nag-create ng illusion sa mind nyo. Deceit, scheme. Para yung sa'yo, hindi mapunta sa'yo. Para talaga yan sa'yo. Para hindi mapunta sa'yo. Doon mapunta sa kanya. Ganun. Oh. So, ano ang gagawin mo niyan? Hindi ka ngayon magta-travel. Hindi ka aalis. Kung meron kang pupuntahan o meron kang ipupursue o kung gusto mong pumunta, mag-migrate o pumunta ng ibang bansa, ibang lugar na malayo, there's distance, hindi ka tutuloy. Why? Kasi mag-aantay ka. You will wait. You will wait for what? For the deceit na deceit and scheme na alam mo, manghina siya. Yung deceit na ginawa o kinreate sa inyo, manghina. Or hindi tatalab. Hindi tatalab eh. Or mawala ng visa. Mawala ng visa na klaro na yung judgment nyo. Clarify by judgment to. Naklaro na yung judgment nyo ng person mo. O klaro na yung judgment mo kasi wala nang illusion, wala nang lies and deception, wala nang witchcraft, wala nang orasyon sa isip mo na control, na manipulate. Wala nang demonyo na control, na manipulate. Oh. No. Wait lang ah. Vlog. Hindi ko napansin. Tingin kasi mga ganyan yung aso ko. Well. Ayaw mo palagay ng sibing. Takbuhan eh. Ano kaya mangyari? Mag-antay ka. Tapos, ano gagawin mo? Mag-antay ka na mawala yung deceit. Mag-antay. Baka may aantayin ka na magtanggal sa'yo ng deceit, no? Para maging klaro na yung judgment mo. So, ibig sabihin,
pwedeng magpagamot ka, pwede din ganun na mag-antay ka ng kilala mo, na kunwari may tatawagan ka, kautakin ka para matanggal yan sa'yo yung deceit, illusion sa mind mo, yung deceit or scheme or witchcraft na ginawa sa'yo o sa inyo ng person mo o kung sa may area ng buhay mo. But importante yan sa'yo. Let's see. Ito, part. Hindi naman importante sa'yo. Pero, sino ba naman ang gusto na maagaw ng iba, umapunta sa iba, o ibigay sa iba yung para sa'yo? Diba? Nakaka-furious yun eh. Kasi injustice yun. Isipin mo, yung para sa'yo, ibigay sa iba. Sa'yo yun eh. Kahit hindi mo pa natanggap yun, para sa'yo yun eh. It's meant for you. Through deceit. Buti kung binigay talaga ng God yun sa kanya na sa kanya talaga yun. No? Pero para sa'yo yun. Ginawa niya ng deceit para hindi mapunta sa'yo. Gusto niya angkinin. So, what will happen in your life? Para bang titigil ka sa pag-reach out or pag-travel. What's when is 8 of Wands? Travel ba yan? So, meron dyan eh. Travel ha. Mahilig ka mag-travel eh. Oh, parang naging busy ka ka-travel. Yun pala kayo yung para sa'yo. Naku, hindi mo na-receive. Kasi may gumawa ng deceit. Hindi mo natanggap. Gusto niya magpasa kanya yun. Para sa'yo. Ganon. Kasi naging busy ka ka-travel. Ngayon, hindi ka na maging consistent ka ka-travel. Yan. Travel to. Kung naging consistent, tuloy-tuloy yung pag-travel mo, hindi na. Kasi, for sure, i-prioritize mo na to eh. Itong sa'yo, no? Kung ano yung sa'yo ay matanggap mo. Kasi sa'yo naman yan. Karapatan mo yan. Maliban lang kung ikaw ang gumagawa ng deceit kasi gusto mong angkinin sa iba, para sa iba, ay, that's wrong. Pwede ka may impyerno kanyan. Pagka ganun, di ba? Pwede ka may impyerno, di ba? Kasi greediness yun eh. And deceit pa. Kung gawa ka pa ng witchcraft, that's a huge sin. Evil yun, di ba? So, dahil sa hindi ka na maglaan ng panahon ka-travel, unahin mo to, i-priority mo tong maibalik sa'yo ang para sa'yo. Hindi. Para matanggal yung deceit. Para matanggal ang deceit. Para matanggal ang deceit. Yan. Baka witchcraft nga yan eh. Witchcraft nga ba yung demonyo? So, yung demonic. Ba? Pwedeng, to eh, yung related sa person mo and you, separate kayo, niritwalan para hindi magkaroon ng union sa inyo. Hindi magkaroon ng collaboration sa inyo. Hindi mo makatuloy yung person mo na yan para naman talaga sa'yo. May mga ganun na ritual. So, may gagawin ka para matanggal yan sa'yo. And then, ano ang next na mangyari sa'yo niyan?
Kunwari, pag matanggal na yan, yung deceit na yan sa'yo. May mangyari sa'yo. Para bang maging uncomfortable ka. Hindi fulfilled. Hindi happy. Dahil magiging magiging ganto ka na. Yung mag-reach out ka na. Being courageous, brave na mag-reach out. Yan. That's why you will feel uncomfortable, not happy. Possible because of your ego, pride, because of your ego. Yeah, parang ang hirap na ikaw ang mag-reach out. Ikaw ang maging submissive sa person mo. Dahil may ego ka. Parang hirap po, parang ang bigat para sa'yo na mag-reach out kasi because of your ego. Na ego, ang iyong ego. And tinamaan ang iyong ego. Matamaan ang iyong ego. Sakit ba yun? Alam niyo yung mga taong may ego, guys, ma-pride, mayabang, ano pa? Ayaw mag-sorry niyan, kahit mali sila. Ayaw mag-sorry ng mga yan. Ayaw nilang mahina pasensya. Kasi para sa kanila, kahit mali sila hindi sila magsusorry. Kasi bababa daw ang dangal nila. Kala nila dangal nila. Pero you know what? Yung mga taong ma-pride, mayabang, masyado may ego. Mayroong makapasok sa langit yan. Hindi sila nakot-takot sa Bible niya. So, para alam nyo din, di ba? So that it's not too late para sa mga ganung tao na magbago. Pero nasa tao pa rin naman yan kung magbago sila. Kasi may free will naman ang tao, di ba? Ano naman ang kailangan mo malaman? Lahat naman ng tao nagiging may ego. Lalo pag naging, for sure, naging defensive. May tayo na naging ma-pride, naging may ego. Pero, naging mayabang. Pero hindi naman siguro lahat na mayabang. Pero, hindi naman ibig sabihin na kailangan ganun ka na forever. No? Kasi, mahirapan makapasok ang mga ganung klase ng tao. Mayabang, ma-ego, ma-pride. Mahirapan makapasok sa langit. Strict pa naman sa langit to eh. Sabi nga Jesus Christ, only righteous souls yung makapasok sa langit ng mga souls. Oh, tapos, ikaw ma-ego, ma-pride, mayabang. Righteous ba yun? Niaminin ang pagkakamali? Ay, hindi. Kasi ma-ego ako eh. Ma-pride ako. Sabihin na ma-pride, ma-ego. Tatama ng ego ko. Ang sakit. Sabihin mo. So, ayan guys, there's a new beginning, a chapter, the cycle in your life. Because there's a completion na mangyayari. And when there is a chapter na mag-closed, makompleto na, there is a new chapter na magbubukas. New doors, new opportunities, or new experience now. Well, let's see. Ano tong new chapter in your life or simulan mo with the world in reverse? Upright kaya to. Palang pa to eh. I just want to make sure. Kasi, so it's upright. O mag-overthink ka kasi walay ka ng person mo or you're in separation with bagay, situation, place, or anything, or your person. Kaya mag-overthink ka. Parang problemahin mo ba? Dahil hiwalay pa rin kayo. Ganun. Ganun ba yun? Hindi. Hindi naman sa problemahin mo, kundi mag-overthink eh.
para bang mag-overthink ka kasi, hindi sa problemahin mo, kundi mag-overthink ka kasi, until now, you're in separation. Pwedeng, yeah. And you need to do effort, hard work, para magkaroon ng union sa inyo. So, possible. It's because it's clarified by 8 of Pentacles. Yan. So, yun na yung umpisan mo. Kailangan mo na baba ang pride mo. Kailangan mo nang, kaya maging uncomfortable ka eh. Hindi ka fulfilled, hindi ka happy. Kasi, isipin mo yon, kailangan mo ibaba yung pride mo, no? Kung ma-pride ka, kung nasanayan mo na ma-pride ka, lalo kung malayo narating mo sa buhay, tapos ibaba mo yung pride mo. Tapos, yung ego mo, liliitan mo na, i-compress mo. Ay, uncomfortable ka. Tapos, ay, ego lang talaga na may ego ka daw eh. May ego ka. Malaki man o maliit, basta meron. So, yan, yun ang sisimulan mo. And then, sisimulan mo ang new chapter ng buhay mo. You will, see? Binanasa ko pa. You will start to make an effort to do hard work, effort. Saan? Sa destiny mo? Or sa destined person mo? O kung ano yung nakadestin sa'yo? Mission or person or any nakadestin sa'yo? Syempre, kung gusto mong ma-receive mo, matanggap mo yung para sa'yo, kailangan mag-effort. Kasi kung ayaw mag-effort at mag-put ng hard work dyan, at kung gusto mo mag-effort dun sa ibang sitwasyon, travel, ibang person, di sa iba na lang. Na willing mag-effort talaga and mag-put ng hard work, di ba? So you need to do an effort talaga para matanggap mo yan. Ma-receive mo yung sa'yo. Kasi madaming tao dyan eh, na willing na, and very, greedy pa eh. Bakit katulad yan, gumawa ng deceit lang para para hindi mo matanggap yung para sa'yo. Kasi gusto niyo maangkin yung sa'yo. Oh. Kasi kung ayaw mo mag-effort, o mag-put ng hard work dyan, kung ano yung para sa'yo, madaming gustong makuha yan. Oo, brown heart. Ganyan ako niya pagka, manalangin ako. Babalik ang kuryente. So, ang bilis ni Jesus Christ parang kapat-kipat sumagot sa prayer ko. So, yung next na gagawin mo? Ano pa ang umpisahan mong gagawin yan? A new chapter. Kahit mabigat, kahit mahirap, kasi di ba, mabigat para sa iyo na mag-reach out. Yun na yun. Yung katulad kanina, lumabas na to kanina eh. Yung parang pahirapan ba? Mahirap para sa iyo. Kaya kang uncomfortable na mag-reach out, pero i-push mo siya. Tuloy-tuloy. You will take action dito sa person na hiwalay kayo. Or may man to, kung pwedeng person, situation, place, or kung anong para sa'yo na nahiwalay sa'yo. Or anything. No? You will start to be active, positive, excited to take action. Yung kahit mahirap, alam mo yung porsigido, driven.
kahit uncomfortable ka, kahit hindi ka masaya, talagang porsigido ka and driven ka para makuha mo yung para sa'yo. Ganun talaga yun. Para naman sa'yo yan eh. Hindi mo naman ginawa ng deceit eh. Para lang maangkin eh. Yung hindi sa'yo eh. Diba? Para sa'yo talaga yan. Kaya wala kang dapat ikahiya. Hindi mo kailangan matakot na ang kasalanan to. Ganito ganyan. Hindi mo kailangan ikahiya yan. Hindi mo kailangan mahiya na mag-put ng effort or hard work na gustuhin mo mapasayo yung para sa'yo. Eh, para sa'yo yun eh. Para talaga sa'yo yan eh. Hindi yun nahiya itong gumagawa ng deceit na para lang hindi mo ma-receive yung para sa'yo eh. Ikaw mahiya ka na mag-effort, mag-put ng hard work para ma-receive mo, matanggap mo yung para sa'yo. Ano tong gagawin mong action? Action! Active na. May pagpipilian ka. Na parang lito-lito ka ba, no? Lito-lito. Kasi may madami kang pagpipilian. So, may kailangan pagpilian ay priority mo. And mag-forgive. Mag-recover from hurt. Yun ang umpisa mong gawin. And then, ano pang gagawin mo na active ka, excited? Or else, but then this is a new beginning, no? Kasi may nag-end, this is a new beginning. Or else kung if it's related sa person mo na may option o may mga nanlilito sa kanya na may gusto maangkin sa kung para sa baka person yun. Isa ka doon sa maging parang hindi ka dapat maging absent. Hindi ka dapat yung mapabaya. Ipakita mo that you're active. You're willing to put effort in the hard work. Pwedeng ganon, no? It depends sa inyo. You will become submissive. Hindi kayong superior na ikaw ang kailangang mawal sa akin. Ganun. Pagdating sa person mo, hindi ka na ganun. Mag-ano ka na yung submissive ka na, ikaw na yung susuya sa kanya, gano'n. Ikaw na yung magpakumbaba sa kanya na mag-reach out na eh, di ba? Ikaw mag-reach out na. Hindi ka na yung kailangan ikaw ang contact sa akin, ikaw mag-reach out sa akin. Hindi ka na gano'n. Kasi kung gano'n ugali mo naman talaga, hindi talagang mag-work yun. There are people na willing na kung person man yan, na para sa'yo, willing na maging submissive dun sa person na yun. Para makuha nila yun. Sila makakuha. Willing na mag-effort, maging submissive, mag-reach out. Ganun. And, yung hindi ka naman heartbroken, makarecover ka na from heartbreak. Or if it's related sa ex mo, na magkabalikan kayo. Ganyan. When it comes sa love life mo, sino yung person na kung meron kang destiny or kung hindi man destiny, meant for you, mga ganun. Sino? Ay, active na mag-take na action, passionate na mag-take na action. And hindi nagpapa-hold back na mag-take na action to. Fiery. May umpisan to na there's growth, mag-grow or nag-grow na nga. What's with the magician in reverse? Hindi na siya nakukontrol ng mga, alam niyo magician, gumagawa ng mga witchcraft, sorcery, magics, mga ganyan, black magics. Kaya hindi na siya nag-juggling. Hindi na siya nahirapan na mag-decide. Nakapag-decide na siya. Hindi na siya nahirapan kung ito ba, ganito, ganyan, ito ba, o ito. Ito ba yung
totoo? Ito ba yung hindi totoo? Ito ba yung mali? Ito ba yung tama? Hindi na siya naggaganon. Kumbaga, alam niya na kung ano talaga, no? Yung choice niya o totoo. Basta hindi na siya nagja-juggling. Hindi na siya nahirapan mag-decide. Yan. Ang hirap yun na-experience. Sino ba naka-experience mag-juggling dyan? Almost all people. No? Kasi ang daming discipline sa mundo to. You will observe na ganun nga yung pag nagja-juggling ka. Parang mahirapan ka mag-decide eh. Parang hindi klaro sa'yo ano ba talaga. Ito ganyan. No? Ano ba talaga yung totoo? Ano ba talaga yung hindi totoo? Ano ba talaga yung tama? Ano ba talaga yung mali? O ganun. Or sino ba talaga? Si ganito ganyan o ganito ganyan. O ano ba talaga? Parang nandun na din yung pagkalito. Pagka nag-juggling ka. Ano ang naisiparating yan sa'yo ni Ace of Wands? Para nag-umpisa na to ng active na buhay. Active kasi bakit? Hindi na nga siya nakokontrol. Hindi na siya namamanipulate, hindi na siya nakokontrol, hindi na siya manapapajuggling ng magician, magmagawa ng magics. Sorcery, witchcraft, any form of that, witchcraft. So yan. So, wala na yung third party dito. O, hindi na yan makapangharang. Hindi na yan magtagumpay, hindi na mag-succeed, hindi na mag-rejoice ng third party. Para bang hindi makatulog to. Nababalik sa'yo. Etong person na to. At ikaw ang pipiliin ito kaya hindi mag-rejoice yung third party. And maging cold to, possible sa third party. No? Maging cold siya sa third party kasi maging klaro na sa isip niya, ikaw yung the one. Tama ba? Na ikaw ang the one. No. Maging klaro na sa isip niya na kailangan niya mas strong na yung mind niya din eh. Logical na siya mag-isip. At maglalagay na siya ng boundary sa third party. No? Para bang may tatak na sa isip niya na may tatak to sa isip niya. Na klaro na sa isip niya. Yan, tatak niya sa isip niya na ikaw talaga ang gusto niyang balikan. O mga ganun ba? Hindi na pwedeng yung third party ito. Yung third party ang maging cold dito. Yun pala. Third party plata energy. Yung King of Swords na maging cold daw itong third party. Dahil hindi siya pipiliin ng person mo. Ikaw ang pipiliin ng person mo. So yan. Hanggang dito na lamang for fire sign guys.